Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayong lahat mga ka-dreamers ko? Ayan, so for this vlog, gusto ko lang sagutin yung sinasabi ni Kuya na marami na daw na maganda pa ba sa Canada? Marami na daw kasing naghihirap at umaalis dito sa Canada. Okay, base sa mga nakikita ko and base sa mga naririnig ko, ayan, first of all, mga ka-dreamers, parang ang nagiging problema kasi dito ngayon sa Canada is yung housing. Okay? So medyo nagkakaroon ng crisis about kapag ka maghahanap ka ng bahay and then pag-uupa ka ng bahay. Medyo mataas yung renta. Pero depende po yan mga ka-dreamers kung saan province po kayo. Kung nasa Toronto ka ba, for sure, medyo mataas po talaga yung housing dyan, yung housing rent dyan. And depende po. Ako po kasi nasa Montreal po ako mga ka-dreamers. So kung tatanungin nyo ako, nag-range po ang bahay dito ng siguro sa rent, siguro mga $400. $400 a month. So para sa akin, hindi siya ganun kabigat. Hindi siya ganun kataas. So depende na lang po talaga mga ka-dreamers kung sino po yung nagko-complain at kung sino po yung naghihirap. Okay? Ang masasabi ko dito sa issue na to is ang mga lokal po kasi na nandito, yung mga Canadian na nandito, na umaalis, na sinasabi mong umaalis, is choice naman po kasi nila yon. Tulad ng sinabi ko, ang way of living po nila is different sa pamumuhay nating mga Pilipino. Okay? Minsan, may mga gusto po sila na nakukuha agad nila, which is ganun po talaga kasi sila eh. Baga, sanay sila dati na nagtatrabaho lang ng 6 na oras, 5 oras, and then that's it, malaki yung sahod nila. At hindi pa po ganun kalaki yung tax dati mga ka-dreamers, okay? So, hindi ko po sila masisisi doon. Then, regarding naman sa mga Pilipino, okay, na sinasabi nila na mahirap daw po dito at hirap na hirap po sila dito sa Canada, na umaalis po sila dito sa Canada, wala din naman po akong say dyan mga ka-dreamers. Bakit? Choice po kasi nila yon mga ka-dreamers. Pero kung tatanungin nyo ako, base sa mga nakikita ko, naririnig ko at napapanood ko, eto na lang ang tignan nyo mga ka-dreamers. Bakit yung mga sinasabing mahirap daw sa Canada, na mga nagbablog, na mga nagtitiktok, okay? Sinasabi nila, di ba, ang hirap sa Canada? Pero bakit hanggang ngayon nandito pa rin sila? Kasi po, ang rason, kahit sinasabi nilang mahirap dito sa Canada, nag-earn pa rin sila ng dollar. Okay? Pangalawa, sinasabi nilang mahirap dito sa Canada, pero ba't hindi sila umalis ng Canada? Bakit hindi pa rin sila umuwi ng Canada? Kasi nga po, mas maayos pa rin yung buhay dito kaysa sa uuwi sila. 'Di ba? O uuwi sila tapos wala naman silang ipon, wala naman silang kahit na ano. Tapos magtatrabaho sila sa Pinas. Okay? Hindi ko po minamaliit ang ating bansang sinilangan. Sinasabi ko lang po yung medyo totoo. Okay? Pag nagtrabaho ka, syempre minimum pa lang. Tingin nyo ba kakasya po yun? Diba? Kahit pa Manila rate ka pa medyo mahirap po talaga at hindi po magkasya halos sa mahal ng bilihin po ngayon dahil sa inflation. Tama? So, sila, mas pipiliin nila maghirap dito kahit mahirap kasi kumikita sila ng dollar tapos nakakain nila yung gusto nila at tigit sa lahat, nasusurvive nila. And then, hindi naman sila naghihirap. Halos, minsan nga, kaya pa nila makuha kung ano yung mga gusto nila. Siguro hindi lang sila nakakaipon, pero kasi ibang issue na po yun kung ba't hindi sila makaipon. At hindi rin po natin yun alam. Bakit? Kasi baka mamaya, kanya-kanya po yan ng rason ba't hindi ka makaipon? Sinasabi nila, magastos. Dahil sa sasakyan, sa bahay, sa mga bilihin, mataas. Ang bilihin po, normal. Buong bansa po, nagsasuffer sa mahal na bilihin. Diba? Pero kung sasabihin mo na nagbabayad ka ng kasasakyan, nagbabayad ka ng bahay, choice mo yun. Yun yung choice mo, yun yung tinahak mong way, di ba? Para lang makasurvive ka dito. So kumuha ka ng bahay dito, babayaran mo talaga. Yung iba kasi, nasasabi mong successful sila kasi nagtsatsaga pa rin sila magrenta dito. Kumuha man sila ng sasakyan, hindi brand new. Yung tipong kumuha sila ng second hand na sasakyan na practical, na gagamitin lang nila sa work nila hanggang sa bahay nila, pang grocery nila hanggang bahay nila, 'di ba? Ganun po. And then the rest, yung pera na naiipon nila, ininvest nila sa Pilipinas. Ganun po. So nakita nyo agad yung difference, di ba? So ayun yung sinasabi ko.
So sa lahat sa sinasabi sa akin na nagtatanong sa akin na may naghihirap daw dito, umaalis na gano'n, hindi po yan totoo sa tingin ko. Kasi kung talagang sobrang hirap dito, bakit hanggang ngayon andito pa rin yung iba? Ba't ngayon nagtsatsaga pa rin sila dito? 'Di ba? Tsaka isipin nyo, Canada po to. Kung nasa Pinas ka, Taiwan, meron nga nagtatanong sa akin, Taiwan, Dubai, halos karaniwan Middle East, meron nga Europe pa. Bakit gusto nila lumipat dito? Okay? Kasi nga po, okay pa din. Buong bansa naghihirap, buong bansa nahihirapan, mataas ang bilihin, lahat ng bansa, yung ibang mga bansa may tax. So anong pipiliin mo? Wag, ang problema kasi sa atin, panay lang tayo sabi na mahirap dyan, mahirap dito, pero hindi nyo pa naman nasusubukan. Subukan nyo muna kasi bago po kayo mag-react. Kayo mismo yung tumakla sa sarili nyo. Huwag nyo unahin yung negative, kasi pag inunan nyo yung negative ay hindi nyo malalaman yung totoo. Okay? So, yun lang yung sinasabi ko mga ka-dreamers. So, sana nasagot ko yung tanong nito sa taas. And sana maging inspirasyon tayo sa iba din. At magsumikap po tayo. Kung talagang gusto nyo pumunta dito, apply na mga ka-dreamers. Kung gusto nyo pumunta dito habang open sila, habang nangangailangan sila. Dahil magbabago na naman po yung rules dito. Mahihirapan na naman po makapasok yung mga ibang yung mga iba't ibang lahi dito sa Canada. Kasi nga po, like for example, ngayon, may bagong news na medyo hinihigpitan about student. Yun po yung bagong news ngayon. So, yun mga ka-dreamers, maging inspirasyon kayo sa iba, wag kayo maging negative, always positive. Okay? And singit ko na rin dito mga ka-dreamers, sa lahat ng nagtatanong kung ano yung legit na agency, kung paano mag-apply, check out my YouTube channel, Emmanuel Ibido. May videos po ako doon kung saan pwede legit mag-apply, kung saan po, kung paano yung gagawin mga ka-dreamers. Okay? Yun po, maraming salamat mga ka-dreamers. Stay tuned, tuloy-tuloy lang tayo, paangat tayo mga ka-dreamers, okay? God bless you all, ang hangad ko lang makatulong ng tamang information. At higit sa lahat is yung mamotivate ko kayo na kung nakaya ko, kaya nyo rin, okay? Thank you very much mga ka-dreamers, peace yo!